Nasubukan nyo na ba ang ganitong luto? Kung hindi pa, tara at magluluto tayo. Bago muna ako nagluto ng hapunan at ayan, nagdidilit muna ako dito sa tinanim kong talbos ng kamote. Doon sa mga nakaraan kong video na nagluluto ako nitong katalbos na kamote, dito ko yun nakuha sa mga tinatanim ko. Ito nga yung nabili ko 10 piso at tinanim ko lang dito sa bakura namin at ayan, dumami na siya. O diba, instant gulay talaga kapag meron kang itinanim. Meron ka din talagang aanihin. Meron pa nga akong ibang tinanim dyan, meron pa akong onion rings, tapos meron pa din akong sitaw. Di nga masyadong malusog yung mga tanim ko dito kasi halong lupa at halong buhangin nga yung tinaniman ko. Yung harapan kasi namin dating bahay daw yan na giniba na ng may-ari kasi luma na. Parang mas marami pang ang buhangin nito kaysa lupa eh. Nitong hapon nga yan, hindi ako tinamad kaya ayan lumabas ako at nakakita ako nitong kalabasa kaya ito na lang yung binili ko. Medyo matagal na din kami hindi nakakain ng gulay kaya ayan, ito na lang yung kalabasa na pili kong ulamin namin ngayong hapon. Plano ko nga dito is adobong kalabasa lang pero yun na nga, may naisip ako na iba na lang recipe ang gawin ko dito. Napapansin ko talaga tuwing namimili ako, mas mahal talaga yung gulay kaysa isda tsaka karne. Or baka depende din yun. Itong kalabasa nabili ko to ng 1 kilo pero parang namahalan din ako. Sadyang matakaw lang siguro kami ng gulay kaya ang bilis lang namin makaubos ng gulay kaysa mga karne. Alam niyo, kalaki-laki ng kalabasa na yan pero naubos lang namin yan ng isang lutuan. Yung partner ko naman, hindi naman talaga siya masyadong mahilig sa gulay pero ako talaga ewan. Pag gulay talaga pinag-uusapan, isang upuan ko lang talaga yan. Kayo din ba ganito kayo kapag nagkuha nitong nasa gitna ng kalabasa? Ako kasi hindi ko yan tinatapon, tinatanggalan ko lang ng mga buto-buto tapos sinasama ko yan sa pagluto. Itong kalabasa, hindi naman talaga ako nagbabalat nito pero matigas kasi yung balat niya kaya kailangan kong tagalin. Kapag malambot naman yung balat ng kalabasa, sinasama ko na yan pagluto. So ganito lang ginagawa ko dun sa gitna ng kalabasa. Tinatanggal ko lang talaga yung mga buto na yan. Pero kapag hinog naman yung kalabasa na yung parang durog na durog talaga siya, parang lata na, hindi ko na sinasama yun kundi tinatapon ko na. Ito kasi matigas pa yung nasa gitna niya kaya tinanggal ko na lang yung mga buto niya at saka sinama ko na sa pagluto. Sa katagalan ko talaga magluto ng kalabasa, meron palang iba't ibang klase ng kalabasa. Yung isa yung gusto ko talaga yung parang malinamnam, yung pagkaluto parang malambot sa bibig, yun yung gusto ko talaga eh. Tapos yung isa naman parang pagkagat mo, naku, napaka-ewan, di ko maintindihan, ang pangit ng lasa. Pero napapansin ko lang talaga, kapag nagisa ka ng kalabasa, kapag hindi siya matubig, ibig sabihin yun yung kalabasa na malinam na malambot sa bibig. Tapos yung isa naman na sobrang matubig, yung matubig talaga, yun yung pangit talaga kainin. Basta kapag lagi kayo nagugulay ng kalabasa, mapapansin nyo din na may iba't ibang klase ng kalabasa talaga. Kapag ganito pa yung kalabasa, yung hilaw pa na hindi pa luto, hindi ko talaga alam kung saan ba yung magandang klaseng kalabasa or saan yung hindi, saan yung malinamnam tsaka yung pangit na kainin. Saka ko na talaga nalalaman yun kapag kinain ko na tsaka luto na yung kalabasa. Yun doon ko na talaga nalalaman kung maganda ba siyang klaseng kalabasa o hindi. At ayan din pala, nakabili na din ako ng sibuyas kasi lagi ako nagluluto na walang sibuyas kasi naubusan talaga ako. Nung mga nakaraan kong luto talaga, kung nakikita nyo yun, walang sibuyas yun, laging may bawang lang. Ako din kasi kapag nagluluto, kung ano lang meron talaga sa bahay, yun lang talaga pinanghahalo ko, hindi na ako naghahanap ng iba. At grabe, nagmahal na talaga lahat ng bilihin kasi dati talaga 1,500 na budget ko talaga yan ng 15 days. Ngayon, iwan ko na lang talaga, hindi na kasya yung 100 pesos sa isang lutuan. Pagkatapos ko pala maghiwa-hiwa dito ng mga sibuyas, bawang, at ayan, magluluto na tayo para sa ating hapunan. Simple lang naman talaga natin tulutuin kasi magigisa lang naman talaga tayo dito. Maglalagay muna tayo ng mantika dito sa ating kawali. So ito yung talaga yung paborito kong kawali, ewan ko lang talaga. Iinitin lang natin yan tapos ilagay na natin yung ating bawang. Kayo din ba hanggang ngayon mas nauuna pa rin yung bawang kaysa sibuyas? Ako kasi feel ko talaga kapag sibuyas yung inuuna ko, masarap yung luto ko. Dahil din kasi yun sa aroma ng amoy ng sibuyas. Kaya gustong gusto ko talaga na siya yung nauna. Sunod, ilalagay na natin yung ating secret ingredients, ang ating sardinas. Secret ingredients talaga, no? Akala mo naman kung ano ilalagay eh. Pero totoo talaga yun. Ito talaga yung secret ingredients sa lahat ng gustong magtipid ng ulam. Kasunod pala dito, lagyan na natin ang ating mga palinamnam, yung mga spices natin. At lagi ko talaga sinasabi sa inyo, hayaan nyo na kung bakit madami talaga akong maglagay ng paminta. Ewan ko talaga, feel ko na lang naman na kapag maraming paminta, masarap yung luto. Yan lang muna natin ng kunting tubig. So nilagay ko dito isang lata ng sardinas. Hindi ko na rin ito pakukuluan. Pagkatapos ko maglagay ng tubig dyan, ilalagay ko na dito yung ating kalabasa. Para sa akin, ganun din naman, kailangan pa ba natin pakuluan? Pwede naman idiretso natin yung kalabasa para hindi na sayang yung mga gasol natin. Maliban na lang kung isda yung lulutuin nyo, dapat pakuluan talaga muna yung tubig bago ilagay yung isda. Pero to sa akin, kalabasa lang din naman to niluto, kaya ayan, diniretso ko na paglagay dyan. O ayan, di ba kita nyo yung nasa gitna ng kalabasa, yung tinanggalan ko lang ng mga buto-buto. Hahaluin ko lang to ng konti, pero ayan, hindi ko siya
halo-halo kasi marami din pala siya. Pero kahit ganyan yan karami, isang upuan lang yan namin, ubos yan agad. Di pala kami, ako lang pala kasi mahilig talaga ako pag ganitong ulam. Kapag okay na yan, takpan lang natin hanggang sa kumulo na siya. Oh, ayan na siya, diba? Ang sarap tignan. Isang lata lang pala ng tubig nilagay ko dito pero parang nagtubig yung kalabasa, kaya ayan. Kakasabi ko lang din kanina kapag matubig yung kalabasa, hindi siya magandang klase. Pero tingin ko naman dito parang magandang klase din naman siya kasi pag dinurog ko siya, ang bilis lang niya madurog. Parang hindi naman siya crunchy kapag babasagin mo siya sa gitna. Ayan, hinaluhalo ko din pala to kasi ngayon ko lang siya hahaluin talaga simula ng kaninang tinakpan ko. At ayan, tinikman ko din pala kung masarap siya. Nagdadalawang isip din kasi ako dito, baka katulad siya ng isang kalabasa na yun na naku, ewan ko talaga ang pangit na lasa. Buti na lang talaga to at hindi siya ganun. Basta mapapansin din nyo yung sa klase ng kalabasa kapag bili kayo tapos kayo nang magluluto. Meron talagang masarap na kalabasa, meron din yung hindi. Buti na lang talaga itong nabili ko, ayun, masarap siyang klaseng kalabasa. Kaya naisipan ko nga na yung naiwan ko doon, biling ko na lang. Dahil nga hindi naman talaga masyadong mahilig yung partner ko sa gulay, kaya ayan, pinaglutuan ko na lang muna siya ng isda. Ito yung tirang isda namin dito sa ref na panlas na lang talaga ngayong araw. Hindi nyo lang talaga natatakot talaga ako kapag magprito ng isda. Minsan kasi isang beses natalsikan yung mukha ko at hanggang ngayon may peklat pa siya. Pero isa talaga yung pinaka-hate ko na isda ay bangus kapag piprituin kasi nako, sobrang talsika ng mantika pag ganun. Pero dito naman sa bahay, hindi kami masyadong bumibili ng bangus sa tilapia kasi hindi naman ako kumakain ng ganun. Pero kapag bumibili kami ng ganun, yung partner ko lang talaga yung nagluluto kasi alam niya talaga kapag ako magluto, hindi ko talaga titikman yun. At ito na yung ulam natin sa hapunan. O diba, ang sarap. Lalo na yung gulay na niluto natin. Kung nagustuhan nyo yung video natin ngayon, huwag nyo akong kalimutang i-like and subscribe.